Meron po ba kayong mga paboritong superhero? O mahilig ba kayo sa mga superheroes? No? Sino dito may mga tinitingnan, no? At tinitingala na sinasabi niya, nangangarap siya isang araw, magiging ganito ako. Ayan. Meron bang ganon? No, naalala ko yung tama ba yun? Ano lang sa akin, no? Yung pamangkin ng aking asawa, nung maliit pa, no? Parang isahan siya ng kanyang mga kapatid sa isang madilim na area, sa bukid. Siyempre, bata pa, iiyak. Di ba? Tama ba yun? Iiyak siya. So, habang nag-iisa doon sa dilim, linga siya, hindi niya alam kung ano yung gagawin. Tapos, nung wala na siya makitang tao, sumigaw siya ng, Darna! Ayan. So, ano lang po yan. So, sino po dito yung may paboritong superhero yan? Si Ate Pilita, Wonder Woman. Wow! Sana all, no? Talagang grabe. Sino pa? Superman. Incredible Hulk. No? JR, sinong paborito mo? Captain Barbell, Tagalog. Iyan. Ha? Gagambol, Pilipina yan. Filipino movie. Wow. So, alam natin, no? Lahat naman tayo, kahit na tayo ay hindi na mga bata, iba sa atin, meron pa rin tayo mga tinitingnan ng mga superhero na nagkokolekta ng mga ibang mga items about sa mga superhero na to, no, para talagang nakikita nila, gusto nilang makita marahil yung kanilang sarili or maaring ina-idol nila itong mga superhero na to. Pero kung kayo po ay bibigyan ng kapangyarihan, ayan, baba tayo ng konti. Kung kayo ay bibigyan ng kapangyarihan, anong klaseng superpower ang pipiliin mo? Ayun. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ano lang, parang usapang bata lang, kung bibigyan ka ng superpower o kapangyarihan, anong klaseng superpower o kapangyarihan ang pipiliin mo? So a superhero has a power and ability to fly. Tama ba ba? Or to change shape. Merong mga super strength sila na pinapakita, pinaportrait, no? At ginagamit nila itong mga kakaibang lakas, kakayanan para para sa panahon na merong matinding pangangailangan yung mga tao na nasa paligid nila, saka po sila nagpapakita ng kanila pong lakas. Tama po ba? Yan po yung ating mga superhero. Sa mga ganito, pag-aaralan natin ang ating pong mga ina. So, taas pong kamay ng mga nanay na narito. May I see your hand? Yun, dami nyo. So, saan yung mga ina, nanay, or mamshi, kayo po, mga nanay, ang aming pong superhero. Yan. Wow. Tama ba yan? Kayo po ang aming superhero. Kayo po ang superhero ng inyong tahanan. Kayo po ang superhero ng inyong komunidad. Kayo po ang superhero ng simbahang ito. Tama ba? No, mga mami, mga nanay, no? Wala man kayong naipapakitang superpower, hindi kayo nag-change ng anyo. O merong mga nanay nag-change ng anyo, di ba? No, tama na to si Ate Tess, parang siya, no? Pero alam ko po, handa ninyong ibigay ang lahat ng inyong lakas, handa ninyong ibigay ang lahat ng inyong talino para tumulong sa iba. Tama ba? Tumulong sa pamilya, tumulong sa simbahan, at marami pang iba. Tama po ba? No? Ibang lakas at talino ang makikita po natin sa ating pong mga nanay. Amen? So sa inyo pong sa lahat po ng mga nanay, sa lahat po ng mga asawang babae, kayo po ay maaaring gamitin ng Diyos. Take note, kayo po ay maaaring gamitin ng Diyos bilang superhero ng inyong pamilya, maging ng simbahang ito. At ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga, o nais ko pong ibahagi sa umagang ito, na nilagyan natin pamagat na The Woman's Role
in family, and in ministry. So kung kayo pa may dalang Bible, you can read your Bible in Genesis chapter 2 verse 18. Diyan po tayo huhugot ng ating pong pag-uusapan. Genesis chapter 2 verse 18. Nandiyan na po ba kayo? Kung nandiyan na po kayo, basahin po natin sabay-sabay sa screen. Ready? Basa. Ayan. Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." So dito po sa ating binasa sa aklat ng Genesis ay makikita po natin na napakalinaw na sa simula pa lamang ng nilikha ng Diyos ang babae ay binigyan na po ng natatanging role. Tama po ba? Kayo po ay mga babae ay binigyan na natatanging role ng Diyos bilang, sabi nga dyan na ating nabasa, bilang katuwang, bilang katulong, no, ng mga lalaki. So, linawin po natin kung ano po bang ibig sabihin ng salitang katuwang o helper. Ang salitang helper po, sa slide po natin, makikita po natin dyan, ay sa wikang Hebrew po ay hindi po aser, Izer. Ayan. Sabay nga tayo, Izer. Izer. Linaw po, no? Naiintindihan natin mga lalaki kung bakit sila yung boss. Kung bakit sila yung nasusunod sa bahay, JR. Kasi sila ay Izer. Di ba Izer? Bakit hindi ay ma'am? Joke lang po yun. Tama ba? Pero meron mga nagre-react na mga tatay dito. Hindi kami papayag na kami ay sunod-sunuran sa aming asawa. Kami mga tigasin. Tama ba? Sino dito yung mga tigasin? Tatay Dionisio, tigasin ka ba? Ayan. Tigasin yan. Si tatay, si Kuya Jun. Tigasaing. Tigalaba. Tigaluto. Tama ba? Ay, hindi naman. Tatay Dionisio, kayo po, tigasaing kayo? Dati, no? Alam ko, Tatay Dionisio, no? Nanay, no? Tigasaing, tigalaba, tigautusan. So, yun po yung mga lalaki. So, Izer, ang salitang ito po ay madalas gamitin upang tukuyin ang Diyos bilang ating, take note, bilang ating katuwang. Tama po ba? Tumutulong ang ating Diyos ay tumutulong sa panahon ng ating matitinding pangangailangan na ang Diyos ay tumutulong at nagliligtas sa tao sa panahon na tayo ay dumaraan sa matinding problema at pagsubok. Lalo na po ang bayan ng Israel. No, makikita po natin, ipinresent ni God ng kanyang sarili bilang Izer, kung saan ay handa niyang tulungan itong bayan ng Israel laban sa kanilang mga kaaway. Psalms 33 verse 20, makikita po natin sa slide natin, sinasabi diyan ni Haring David, "Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield." No, naiintindihan ni David ng mga awit na ang tulong na pinagmumulan o pinanggagalingan ng tulong ay walang iba kundi ang Diyos. Psalm 70 verse 5 also sabi, "Lubos akong naghihirap, tunay na nangihina, lumapit ka sana agad. O Diyos, sana'y lumapit ka. O aking," sabay-sabay tayo, "tagapagligtas, katulong ko saan? Sa tuwina." Wow. Another verse in Psalm 72 verse 12 to 14, "Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang mga nalimutan, mga taong mahihirap sa mga ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag." Sabay-sabay tayo, "Sa kanila ay tumutulong upang sila ay maligtas." So makikita po natin, no? Kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang ating katuwang sa panahon at oras ng ating pangangailangan. Panahon na tayo po ay nasa gitna ng anumang panganib. Tama po ba?
Amen? So ibig sabihin mga magulang at kapatid, the word Iser ay higit pa dun sa salitang katuwang o katulong. Sinasabi dito, pag sinabing Iser, malapit daw ito sa salitang na ang Diyos He is our powerful ally. Kakampi natin, kakampi mo. Essential partner, ano pa? Strong support. Yun po yung mga paliwanag ng mga eksperto patungkol po sa salitang Iser na kung saan sinasabi na ang Diyos ang ating napakatinding kakampi sa panahon at oras ng ating problema. Amen? Pero ang ganda ng ginawa ng Diyos. Ginamit niya tong salitang ito, address to the woman, to the women. Amen ba? Ganito po kayo, mga nanay, mga mamis, mga babae, asawang babae, ganito po kayo nilikha, dinisenyo ng Diyos to be a helper, to be an Iser. Nakita niyo po ba yun? Parang sa mga nanay na parang nasa matinding hirap ng kalooban, na parang nakikita nila ang kanilang sarili na parang wala nang silbi sa mundong ito, makikita ninyo kung paano ka dinisenyo ng Diyos. Amen po ba? So ang mga ina, ang mga nanay natin, o mga asawang babae, sila ay higit pa sa simpleng katulong. Sila yung ating kakampi. Sila yung handang isuong ang kanilang buhay. Sila yung handa niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya, ipaglaban ang kanilang anak kahit na anong mangyayari sa kanila. Para sa kanilang asawa, para sa kanilang pamilya, gagawin ng isang nanay ang lahat. Amen po ba? Tingnan nga ba ninyo yung mga katabi? Ganyan ba sila? Ayun. O di ba? Gagawin ang lahat para sa pamilya. Isusuong ang buhay para sa pamilya. Amen? Hello? Mamis, kamusta po kayo? Alam nyo, aking asawa, makwento ko lang. Ang aking pong asawa, kilala po sa tinatawag na sugudera. Hindi po kilala siya sugudera sa mga trabaho po ng kanyang mga anak. Kasi kapag inaapi ang kanyang mga anak, sumusugod yan. Sinusugod niya yung mga nang-aapi sa kanyang mga anak. Sa akin, wala pa naman nakaranas ng ganon. So kilala po siya. Kaya naalala ko na yung aking panganay, si Micah, nung nabalik siya doon sa work niya dito sa MDC, sabi, uy, ingat kayo sa nanay niyan. Nanunugod ang nanay niyan. Totoo po yun. No? Ganyan po talaga ka-protective ang mga nanay. Hindi lang po siyempre aking asawa, kundi maging yung mga lahat ng mga mamis na nandito, napaka-protective po ninyo para sa inyong anak. Gagawin nyo lahat. Kahit na minsan nasasaktan kayo. Amen ba yan? Tama ba? Kahit minsan nasasaktan ka, pero gagawin mo pag-usapang pamilya, pag-usapang anak, hindi ka papayag. Amen? Kaya nga po, aking asawa, ganyan po yung kanyang, meron siyang ganong puso para sa kanyang pamilya. Kaya nga ako, pag may mga problema dito sa simbahan, may mga nagkikriticize sa akin, hindi ko kinukwento eh. Kasi baka pagdating nyo sa simbahan, sabi, bawas kwento. Kaya pagdating ninyo, nakangiti, ay sister. Eh pag nagkwento ako, ganyan po yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero mabait po yan. Napakabait po na aking pong asawa. Ayan. So, balik na tayo sa topic, baka magkaiyakan tayo dito. So, ang ganda po ng role na ibinigay ng Diyos para sa mga babae. Tama po ba? Para sa mga nanay. To be a helper, to be an Iser. Pero alam nyo, nakakalungkot, noong nagkasala ang tao, yung kakayanan na ito ay nawala. Woman lost the ability, nasa slide po natin, to be
a true helper. Biglang bagsak because of sin. So yung magandang plano ng Diyos sa babae ay nawala dahil sa kasalanan. Amen? But the Lord is good. Amen? Ang buti ng Diyos sa inyo mga kapatid. Binigyan po kayo ng Diyos ng pag-asa. Ibinalik ng Diyos yung nawala sa inyo. Dahil dito po sa Genesis chapter 3 verse 15, kung nasa slide po natin, ang sabi diyan, ang binhi ng babae, ang siyang dudurog sa ulo ni Satanas. Meaning, dito binabanggit ng aklat na to, ng Genesis, na sinulat ni Moises, na ipinangako ng Diyos sa kabila na ang tao ay nagkamali at nagkasala, ipinangako ng Diyos na meron pong redemption and restoration. Wow. Ipinalik ng Diyos yung inagaw ng kaaway sa inyo. Amen? So makikita natin dahil sa planong ito ng Diyos, makikita natin, syempre, nabuhayan ng loob ng pag-asa si Adan. Syempre, bilang Adan, si Adan ay umasa na itong babaeng ito na ibinigay sa kanya ang magiging katuwang at sa isang iglap dahil sa kasalanan, boom! Bagsak! Di ba nagsisihan sila? Sabi ni Lord, Adan, ano nangyari? Kasi, itong babaeng ito Di ba? Nakakalungkot. Tama ba? Na yung babaeng inaasahan mo na tutulong at maging katuwang mo, yun pa ang magdadala sa iyo sa kamatayan. Hello? Pero, yung pangako ng Panginoon napakabuti sapagkat meron pangakong redemption. Kaya't binigyan ni Adan ng panibagong tawag ang babae from being woman. In Genesis 3 verse 20, tinawag niya itong Eva. Dati tawag niya babae. Ngayon, binigyan niya ng bagong tawag, tinawag niyang Eva. Amen? So, ang ibig sabihin ng salitang Eva, sa slide natin, is life giver. Pinagmumula ng buhay. Amen? Nakita natin yung naidulot sa buhay ni Adan nung inaya niya si Adan kainin yung bunga, nagdulot ng kamatayan pagkawasak. Pero nung ni-restore ng Diyos, si Eva naging life giver sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. The first woman and the first mother of all living. Pero purihin natin ang Panginoon. Amen? Pinagmulan ng lahat ng lahi ng tao. Ina ng lahat ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? So nung kinain ni Eva, nung sinuway ni Eva, ang Diyos, sa pagkain ng bunga o prutas na ipinagbabawal, at nagawa pa niyang hikayatin si Adan na kumain din ng bunga. Ano po nangyari? The woman became a life taker. Tama ba? Kitang-kita natin, mga magulat kapatid, kitang-kita nyo, mga asawang lalaki, kitang-kita nyo kung paano kayo napapasunod ng inyong mga asawa. Tama ba? Meron silang matinding convincing power sa next slide natin. Meron silang matinding convincing power. Kaya nga po makikita natin sa mga department store, sa mga sales, karamihan babae. Bakit? Magaling silang mangumbinse. Meron din namang mga lalaking magagaling, kagaya ni JR, nasa sales. Pero karamihan, babae ang nasa department, nasa sales. Bakit? Sila ang magagaling magkumbinse. Tama po ba yan, mga miss? No? Kayang-kaya ninyong pasunurin ng inyong mga asawa. Tama ba yun? Diba?
So, number one, convincing others is a woman's superpower. Yun yung superpower. Kaya wag na kayo maghanap ng any kind of power o superpower. Dito pa lang meron na eh. Yung convincing power niya, yan yung superpower. No? And her power over men is undeniable. Kitang-kita naman natin. Kung paano lahat ng mga lalaki dito, mga tatay, kayang-kaya kayong pasunurin ng asawa nyo. Kahit ayaw nyo, susunod kayo. Ang tawag po sa atin, sansuwi. No? Sino dito mga sansuwi? Ano ba yung sansuwi? Mag-aasawa ka na eh. Para dapat alam mo to. Ang sansuwi, sansutsot, uwi. Malapit-lapit ka na next year, di ba? Magiging sansuwi ka na rin. Kasi bakit? Hindi natin kayang i-post. Tama ba, JR? Hindi mo kayang i-post kapag may request or may di ba? Meron silang ganong kakayanan. Hello? Tama ba? Isipin natin kung paano nagawang mapasunod ni Eva, si Adan, nang kainin ang bungang at pinagbabawal. Gayong napakahigpit ng Diyos. Na pinagbilingan niya si Adan, huwag mong kakanin yan. Mamamatay kayo pag kinain mo. Pero isang sitsit lang sutsut lang ni Eva. Psst, dapat ka dito. Kanin mo to. Walang nagawa eh. Kain eh. Diba? Isipin natin kung paano nagawang mapasunod ni Sarah. O hindi na si Eva, si Sarah. Sino ba si Sarah? Asawa ni Abraham. Na magkaroon ng anak kay Hagay. Sino ba si Hagay? Yung katulong ni Sarah. Dahil ang linaw ng direksyon ng Diyos kay Abraham na magkakaanak kayo ni Sarah. Pero anong ginawa ni Sarah? Tumawa siya, ha ha ha. Matanda na kami, magkakaanak pa ba kami? 90 na kami. Kaya anong ginawa? Kinonbinsi niya si Abraham, magkaanak ka kay Hagay. Ano nangyari? Nagawa bang hindi tanggapin ni Abraham yung offer? No. Hindi niya natanggihan si Sarah. Kaya nagkaanak sila ni Hagay, ang pangalan ay sino? Si Ismael. Paglipas ng ilang panahon, nanganak na nga si Sarah at ang pangalan ay si Isaac. Pero makikita natin dito yung inyong mga convincing power mga babae. No, yung kayang-kaya ninyong pasunurin ng mga lalaki. Pero nakita natin yung resulta ng ginawang pagsunod, no, pagkumbinsi ni Eva kay Adan. Ano naging resulta? Number 1, nalaman nila ang masama at mabuti. Number 2, nahiya sila sa isa't isa. Bakit? Kasi nakita nila na sila ay mga parehong ubad. Pangatlo, pinarusahan sila ng Diyos. Ang lalaki maghihirap sa pagbubungkal ng lupa. Ang mga babae maghihirap sa panganganak. No? And number 4, pinalaya sila sa halaman ng Eden. Ano po yung resulta? It caused ng disaster sa buhay ni Adan. Sa buhay ng pamilya ni Adan because of what? Doon sa maling desisyon na ginawa ni Eva. But because of the promise of God, the promise of redemption, the woman become a life giver. Mga babae, mga asawang babae, mga nanay, mga mamis, your redemptive calling is to be a life-giving ministry. Amen? The life-giving ministry of the woman is associated with what? With nurturing, with encouragement, with compassion, discipleship, hospitality, motherhood, and helping others to flourish. So iyan po ang inyo pong naiaambag na tulong hindi lang sa inyong pamilya, maging sa ministry, maging sa komunidad. Kung gagawin ninyo yung mga tungkulin, no?
ang inyong mga role as mother, as bilang babae, makikita ninyo yung kagandahan ng magandang plano na inilaan ng Diyos para sa inyo, para magamit ang inyong buhay bilang katuwang ng inyong asawa, katuwang ng mga lalaki. So kung babalikan natin kung paano ginamit ng Diyos yung salitang Iser na pantukoy sa Diyos bilang ating helper, sinabi natin kanina, ginamit din ng Diyos na pantukoy yung salitang Iser sa mga babae bilang ito ang inyong role, ito ang inyong tungkulin bilang mga nanay, bilang mga babae. No, hindi lamang tungkulin sa pamilya, kundi tungkulin ninyo sa ministry, tungkulin ninyo sa komunidad. Kaya nga po ang challenge natin sa araw na to, mahalaga mga nanay, mga babae, gamitin ninyo ang inyong role na ibinigay sa inyo ng Diyos. Tama po ba? Gamitin ninyo, para sa inyo yan. Itinalaga ng Diyos yan para sa inyo. Gamitin nyo. So makikita natin dito yung mga ilang halimbawa na mababasa natin sa Bible. Dito po sa Proverbs 31 verse 10 to 31, talk about the virtuous woman who strengthened her household and community. Sinasabi dito sa sinaunang Israel na kung saan ang asawang babae ay mayroong pinakamahalagang papel o mayroong mga mahalagang papel na ginagampanan, at ito yung pamahalaan nila ang kanilang bahay, ang pamilya nila, pamahalaan nila ang kanilang negosyo, pamahalaan nila ang pagkain, pamahalaan ang pananamit at kalakal. So makikita natin dito yung laki ng inyong role as being a woman o bilang isang babae o bilang isang asawa, nanay. Napakalaki ng tungkuling nakalagay po sa inyo. At makikita natin dito yung salitang virtuous, yung kapitapitagang babae na pinapakita dito sa sinasabi ng Proverbs 31 verse 10. So ginagamit ito hindi para maging ideal natin na dapat ganito ang ginagawa ko, dapat ganyan ang ginagawa nyo. Hindi. Pinapakita lang dito na dapat bigyan ng parangal ang mga babae, ang mga nanay na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin para sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad, sa kanilang simbahan. Amen? Dapat kayong bigyan ng parangal. Amen? Kaya makikita natin dito sa Proverbs kung paano binigyan ng mataas na pagkilala ang kakayanan ng mga babae rito. No? Dahil sa kanilang nagagawang sa kanilang pamilya, nagagawa sa komunidad, no? And so on. And secondly, sabi diyan, ginamit ng Diyos si Rahab o si Rahab, no? Na isang prostitute na taga Canaanite, no? Tama ba 'yon? Upang tumulong kanino? No, isang prostitute, isang babaeng walang halaga sa mundo, tinulungan ang bayan, ang tao ng Diyos na nag-espiya sa Jericho in Joshua chapter 2 verse 1 to 4. Could you imagine? Isipin natin, walang kwentang babae pero nalagay ang kanyang pangalan sa listahan, ang kanyang pangalan sa Bible para kilalanin ng Diyos, makita ng Diyos na itong babae ito, despite ng kanyang kakulangan sa buhay, kakapusan sa buhay, eto, may ginawang mabuti, eto, may ginawang maganda. Yun ang totoong pagkakalikha sa'yo. Amen ba? Minsan nag-iisip tayo, dapat maging ganito muna ako. No. Kahit nga hindi sablay ang buhay, ginamit ng Diyos, nagpagamit sa Diyos. Pangatlo, si Dorcas. Sino ba si Dorcas? A faithful disciple ni Pablo. Followers, tagasunod ni Pablo. Ginamit niya ang kanyang kakayanan tuwat. Ginamit ang kakayanan upang makatulong sa ministeryo ni Pablo. Sa anong paraan? Sa paghahabi ng tela. Na yung pinagbilhan, itinutulong sa mga babaeng balo. So ibig sabihin, nung panahon na yon, talagang meron na talagang gumagawa ng mga tungkulin ng simbahan para makatulong sa iba, para umabot ng buhay ng iba. At ang kanyang naging focus, mga babaeng balo. Amen?
So nakikita natin itong mga area ng ministry na to na binubuksan ang ating paningin bilang mga babae, bilang asawa, na napakalaki ng tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Another thing, in Titus chapter 3 verse 5 and 6, sabi din diyan, ang pagtuturo ng mga matandang babae sa mga kabataan. Naglalaan sila ng panahon at oras para turuan ng mga kabataang babae, para gabayan sila sa kanilang pag-aasawa and whatever. Dahil alam natin, napakalawak na ng mga nararating at karanasan ng mga matatandang babae. At nararapat lamang na sila yung maging huwaran. Ipapakita mo ang magandang halimbawa sa mga susunod na kabataan. Dapat ikaw ay ganun. Nagiging huwaran ka doon sa mga kabataang babae. Pinapakita mo na ito ang makadiyos na babae. Ito ang makadiyos na nanay na ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang ina. Di ba? Ang ganda ng ganong klase ng ginagawa ng isang ina na itinuturo mo ang iyong mga nalalaman doon sa mga kabataang babae. And lastly, ang pagkakaroon ng tapat na pananampalataya ni Timoteo, sabi diyan, impluwensya nino? Kanining impluwensya? Ng kanyang lola at ng kanyang ina. Wow. Ibig sabihin, itong mga babaeng ito, ipinasa nila ang kanilang pananampalataya, kanino? Kay Timoteo, na alam natin, kilalang lingkod ng Diyos, ginamit ng Panginoon. Impluwensya ng dalawang babae. Ako niyo po ba? Hindi lang basta tinawag ng Diyos si Timoteo at naglingkod na, no. May mga naunang nag-disciple sa kanya. Merong mga naunang nagturo sa kanya. Walang iba, babae. Walang kanyang lola, Loida, at si Eunice. Kita natin yung ganda at laki ng tungkulin natin sa ministry. Yung bahagi natin sa ministry na ginagawa natin para mapalakas, mapatatag yung ating pamilya. Para mapalakas, mapatatag ang ating komunidad. Para mapalakas, mapatatag ang ating lipunan. Tama po ba? Kaya nga, di ba, kinikilala na natin yung mga Gabriela Silang, na talagang gumawa ng lahat para lang sa bayan. So makita natin, nakakatuwa, no, na yung mga babaeng tumatayo, mga nanay na tumatayo bilang isang nanay para sa kanilang pamilya, para sa kanilang komunidad, para sa lipunan, na ginagampan nila yung kanilang tungkulin. Amen po ba? Tandaan natin, mga magulang kapatid, ang mga babae ay may pinakamalakas, kayo ay mayroong pinakamalakas na impluwensya sa inyong asawa, mga anak, sa inyong pamilya. Mahalaga gamitin ninyo itong impluwensya na to, na maging life giver kayo para sa tahanan ninyo, na maging life giver kayo sa pamilya nyo, sa asawa nyo, sa anak ninyo, sa komunidad, sa simbahang ito. Pero para sa mga lalaki, gusto ko pong sabihin sa inyo to, life-giving ministry is not exclusive to women. Both men and women are called to nurture, to serve, to teach and lead, and reflect God's character. Hindi lang po eksklusibo to para sa mga babae, ang tawag na to, kundi para sa lahat. Na matuto tayong mag-alaga, mangalaga, magturo, magbigay ng halimbawa, mabuting halimbawa para sa iba. Kaya nga po ang challenge dito, mga nanay, mga mamis, panindigan mo, tayuan mo, sikapin mong magawa ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Kung hindi mo man to nakikita sa iyong asawa,
Mahalaga ikaw bilang babae, bilang ina. Manindigan ka. Mahalagang manindigan ka sa kung ano ang tama. Paano natin mai-encourage? Paano mo ma-encourage ang pamilya mo? Kung ikaw mismo hindi mo kayang panindigan. Kung ikaw mismo hindi mo kayang ipaglaban yung pananampalataya mo. Kung paano madalas na merong iba sa atin nagpapatalo. Nagpapatalo sa mga pagsubok, nagpapatalo sa iba't ibang bagay ng buhay. Yes, mga magulat kapatid. Hindi madali ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ganun kadali. Pero kailangan ng bawat isa sa atin pag-ingatan yung pananampalataya na meron tayo. Ipaglaban ang ating pananampalataya, laban sa tukso, laban sa problema, laban sa mga pagsubok sa buhay. Ipaglaban natin. Kung hindi mo gagawin yung tungkuling ito, kung hindi tayo tatayo, mga mami, mga nanay, kung hindi kayo tatayo as bilang life giver ng pamilya mo, ano mangyayari sa pamilya mo? Para sa lahat ng mga babae, para sa lahat ng mga asawa, your role is to be an icer. Amen? To be an icer to your family, to be an icer to the community, to be an icer in the ministry. Protektahan po natin, ipaglaban po natin yung ating pananampalataya. Mahalin natin yung ating pamilya. Love your family. Ikaw lang ang aming matibay na kakampi. Kayo lang mga babae, kayong mga nanay, ang aming matibay na kakampi at maaasahan na magtatanggol sa amin sa panahon ng problema at kagipitan, na handang ipaglaban ang inyong mga anak, handang ipaglaban ang inyong pamilya sa oras ng problema. Mga nanay, mga mamis, ito po ang aking hamon sa inyo sa umagang ito. Huwag po kayong susuko. Amen? Huwag po kayong susuko sa inyong mga anak. Huwag po kayong susuko sa inyong asawa. Huwag ninyong sukuan ang inyong pamilya. Patuloy ninyong mahalin, protektahan ang inyong pamilya. Dahil kapag patuloy ninyong minamahal at pinuprotektahan ang inyong pamilya, it reflects sa ministry, it reflects sa simbahan, and the Lord will glorify. Maluluwalhati ang Diyos. Matutuwa ang Diyos kung ginagampanan natin ng tama yung pagkatawag sa atin bilang mga nanay, bilang mga babae. Amen? Amen po ba mga magulang at kapatid? Tayo po lahat ay tumuya. Habang tayo po'y umaawit ng mga ilang awit, ay nais nating tawagin tong mga nanay para ipanalangin po dito. Nais ko po mag-offer ng prayers sa inyong mga mamis. Alam ko po ang inyong mga matinding pinagdadaanan sa buhay, mga pagsubok. Ayan. Inyong mga paano nyo ipaglaban ang inyong pamilya? Paano nyo ginampanan ang iyong tungkulin bilang mga nanay, ng iyong mga anak, bilang asawa? Na sa kabila ng matinding mga minsan talagang hindi maaring
hindi kayo makakaranas ng sakit. Minsan nasasaktan kayo, nadudurog ang puso ninyo sa iba't ibang mga sitwasyon na pinagdadaanan ninyo. Pero salamat dahil ginagawa ninyo, ginagampanan nyo pa rin ang inyong tungkulin bilang mga ina, bilang mga nanay. Ginagawa nyo pa rin ang lahat para gawin yung tungkulin bilang ICER, bilang katuwang, katulong ng inyong pong pamilya. At kami po'y mapalad sapagkat kayo po ay nariyan para sa amin. Gaya po ng aking pakiusap sa inyo, mga nanay, mga mamis, huwag po kayong susuko. Huwag po ninyo kaming susukuan. At minsan talagang makukulit kaming mga anak. Minsan matitigas ang ulo ng mga asawa. Huwag po ninyo kaming susukuan. Kung may mga panahon na hindi ninyo kami nakakasundo, kung may mga panahon na nahihirapan kayong intindihin ang inyong mga anak, ang inyong asawa, ang aking pong panawagan, huwag po kayong susuko. Huwag niyo po kaming bibitawan. Patuloy niyo po kaming ipaglaban. Dahil ito po yung nais ng Diyos. Ito po yung layunin ng pagkatawag sa inyo. Patuloy niyo po kaming ipagtanggol. Huwag niyo po kaming hayaan malubog sa kaaway, madala ng kaaway. Protektahan niyo kami mga mamis and daddies, mga mamis, nanay. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Panginoon, narito po ang mga nanay sa umagang ito, O Diyos. Nakikita mo, O Lord, ang kanilang ginagawa para sa kanilang pamilya, para sa kanilang tahanan, kanilang ginagawa para sa kanilang komunidad, kanilang ginagawa para sa simbahang ito. Lord, salamat po sa pusong ipinagkaloob mo sa kanila. Salamat po na ibinalik mo, Lord, yung karangalan para sa kanila, Lord, bilang mga ina ng kanilang tahanan, bilang asawa, na kahit minsan, Lord, sila po'y nasasaktan, karamihan sa kanila sugatan ng puso dahil sa mga sitwasyon. Pero salamat po sapagkat patuloy po silang nagtitiwala sa iyo na magagawa nila at magagampanan nila, Lord, yung tungkulin na inilagay mo sa kanilang balikat. Bigyan niyo po sila ng lakas. Patuloy niyo silang bigyan ng talino. Wala man silang superpower gaya ng mga superheroes, pero Lord, yung kapangyarihan at kakayanan mo na ibinahagi sa kanila, kung paano mo protektahan ang iyong mga mahal, ingat at tulungan ang iyong mga mahal. Ganon din po ang mga nanay namin ito, handa po nilang gawin ang lahat, isakripisyo ang lahat para sa kanilang pamilya. And Lord, palakasin niyo po sila. Tulungan po niyo sila magtagumpay at patuloy na magawa ang kanila pong mga tungkulin sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak ko. At salamat po sa aming mga nanay na ito. Pagpalain niyo po sila, palakasin niyo po sila, patatagin niyo po sila, Panginoon, at samahan sa bawat laban na kanilang kinakaharap. Salamat po, Lord. Ibuhos mo ang iyong pagpapala, kalakasan sa mga nanay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy Mother's Day po. Maraming salamat po, mga mamis, mga nanay, sa inyo pong pagiging nanay, ina, sa inyo pong tahanan.